ano lang po ang hugot natin dito sa rekomendasyon ng DOH na ikansela yung mga field trip at iba pang outdoor activities sa mga lugar na umaabot na nga po sa danger category? Ano bang epekto sa katawan pag nandyan na po yung level ng heat index na yan? Yeah, yung ating heat index kasi, Mon, sinusundan natin yung kategorya ng pag-asa, no? Yung pinakamababa, yung caution, tapos nagiging extreme caution, tapos nagiging danger, and extreme danger. Pag tinignan natin tong apat na to, tawag natin dyan, ano yan spectrum, no? Ibig sabihin gumagalaw, no? Kasi umiinit, lumalamig, so gumagalaw-galaw yan. Ang mahalagang tandaan natin is, hindi ito yung para bang switch ba, na pag tumawid ka na mula 32 degrees, magiging 33 degrees, ibig sabihin from caution to extreme caution ay nag-iiba yung kilos ng katawan. May mga tao kasi na caution pa lang medyo delikado na. So ibig sabihin lang nung heat index sa pananaw ng kalusugan is pag mas mataas yung warning, mas maaaring mangyari yung peligro. Pero yung peligro, pareho sila across all the 4 categories. Ibig sabihin, Doc, yun nga, yung heat index na yan na mga binabanggit po ng Pag-asa, talagang may epekto yan sa katawan ng tao. Hindi ho dapat ito baliwalain. Kasi nga ngayon, pag lumalabas ka, kahit konting lakad lang, iba ho yung bigat ng pakiramdam eh. Is it part of the effect ng heat na yan? Yes. You're right, Mon, no? So parang, and since Pag-asa rin ang gumawa nito, ang gagawin nating analogy is kung anong ginagawa ng Pag-asa sa mga bagyo. Opo. So pag sinabi ng Pag-asa na signal number 1, signal number 2, signal number 3, hindi ibig sabihin nawawala yung bagyo. Ibig sabihin lang, baka pagalitan ako ng mga weather forecaster, pag signal number 3, mas mabilis dumating yung bagyo. Pag signal number 1, medyo malayo-layo pa. So ganoon rin yung heat index sa pananaw namin sa health. Pag sinabi nila na caution, meron pa tayong pagkakataon na hindi naman sinasabing relax, no? Pero para bang hindi ganoon ka-urgent yung pag-ready natin. Pero maaari ka pa rin magkaroon ng epekto sa kalusugan. In fact, yung caution, ang warning doon is, hindi naman warning, ang recommendation rather is, yung ating mga aktibidades dapat restricted, no? At saka tignan na natin yung mga participants. Kuyari, meron tayong field activity, field trip, or any event, bantayan na natin yung participants. Bagamat wala pa tayong recommendation to change modality. Ibig sabihin, Mon, ina-anticipate namin sa DOH na maaaring may mangyari, pero hindi ganun kadalas na mangyayari. Ayun. At ang maaaring mangyari, Doc, ay ano ba to, Asek? Ano may mga maaaring maranasan nila in terms of health? Oo. Ang maaaring mangyari, yung tinatawag natin na heat-related illness. Yung pinakakilala at naririnig ng ating mga kababayan, ating mga kapatid, ay yung heat stroke. Yan yung pinakamalala, no? So, gagawin ko pa atras mula Sige po, Doc. papunta sa pinakamagaang. Yung heat stroke, nawawalan ng malay ang tao dahil hindi na kaya ng katawan na mag-thermoregulate. In other words, kung dati ay nakakapagpawis pa para lumamig, yun kasi yung natural na paraan ng katawan para magpalamig. Sa sobrang taas ng alinsangan, nung damang init or heat index, walang pinupuntahan yung pawis. So, ang nangyayari, painit yung katawan, it could actually hit temperatures of as high as 39 or 40. Mataas po yun para sa tao dahil ang normal natin 37.5 na yung pinakamataas eh. So mataas, para na siyang lagnat na nagbabaga. Tapos hindi kayang pababain ng katawan. So heat stroke yun at nawawalan ng malay. Ngayon, pag pababa, parang pamild ng pamild. So from heat stroke, magiging heat exhaustion. Pababa naman tayo. Heat exhaustion, hindi ka pa nawawalan ng malay, hindi ka pa nalilito, pero nagsisimula ka ng mapagod. Parang kakaiba yung pagod kasi kulang ng tubig at kulang ng electrolytes na sinasabi yung katawan. Parang nawawalan tayo ng baterya. So pag nangyari yun, pwede kang antok-antokin pero hindi ka patuloy natutulog. Yung pinakamagaang, so paatras, yung pinakamagaang yung sinasabi heat cramps, yung sa ating tiyan, pwedeng sa may ating legs, no, sa ating paanan. Yun naman, kasi pagka tuloy-tuloy yung aktibidades mo na mainit na nga ang panahon, pinipilit mo pa rin magbuhat kahit sinabi ng recommended na wag mo na magbuhat ng ganitong oras, heat cramps yung nangyayari. So yung tatlong yun, heat cramps, heat exhaustion, saka yung heat stroke, yun yung mga pwede mangyari na nakalink doon sa ating heat index. Yung heat stroke, pinakamadalas mangyayari doon sa extreme danger. Yung ating heat exhaustion doon sa may danger saka extreme caution. Tapos yung heat cramps doon sa caution. Heat cramps, yung pinakamagaang.
Tama, tama. Doc, Yeah. at ang heat stroke, Doc, ay talaga namang hindi naman sa nananakot tayo kapag ito po ay naging sobrang grabe. It can cause death. Oh yes, yes. Tama yun, no? Mga kababayan, ayaw nating manakot, no? Pero tungkulin kasi namin sa kalusugan bilang inyong mga doktor na sasabihin namin kung ano ang maaaring mangyari. Yan po yung tenor nitong ating advisory na nanggaling sa DOH, no? In fact, thank you, Mon, for accurately reporting. Meron kasing iba, hindi naman sinasadya, sinasabi inuutusan daw ng DOH yung mga schools sa workplace. Hindi, Sabi namin, oo. hindi kami nag-uutos. Kami po yung mga doktor ninyo na parang pag kayo nagpatingin, sasabihin namin, alam niyo po, nanay, tatay, kuya, ate, ito maaaring mangyari sa'yo. Oo, Pero ang oo. desisyon, nasa DOH pa rin, nasa DOLE. Tama, tama. Nasa DepEd po, no, yung mga decision na yan. At saka sa DOLE nga po. Recommendation yung binibigay po ng DOH. May tugon na po ba ang education sectors or yun nga, labor sector regarding dito sa inyong mga panawagan? Or formally po ba ninyo ito ibinigay sa kanila, yung advisory? Or you just at least announce it to the public lang po? Both actually, no? So, one is, of course, this is announced to the public, circularized po to. Pero natutuwa kami and fully supported namin ng Department of Education kasi Nice. almost on the same day, naglabas sila, baka nga nauna pa sila, naglabas sila ng order, to my recall, no, order sa kanilang mga schools na yung mga graduation and moving up ceremony, hindi dapat gawin outdoor Oo. at hindi dapat gawin sa oras ng 10 to 4. So natuwa kami na maraming salamat po sa kagawanan ng edukasyon na yan yung isang concrete na example na nagre-recommend po ang mga doktor tapos yung mga principal yung nag-uutos. Tama, tama. Kasi mga kapatid, medyo kailangan i-adjust talaga yung oras ha. Kasi nga po, kawawa lang din yung mga bata na ma-expose. Alam natin, mamaya sabihin ninyo, wala naman kaming lugar na may aircon. Yun nga po, hindi naman pinagbabawal yung outdoor. Pero i-adjust lang po yung oras. Hindi po dun tatapat sa pinakamainit no, na time span na sinasabi din po ng Pag-asa kung saan mas mararamdaman ho yung mas mataas na level ho ng heat index. Doc, Asek, may number na po ba tayo or current Yes. figures lang po ng mga casualties dahil po sa sobrang init currently? Yeah, yung pinaka-latest data natin which covers from January to April 29, meron tayong 77 na mga kaso na naitala ng heat-related illness. Sama-sama na po yung yung heat stroke, heat cramps, saka heat exhaustion. Tapos meron po sa 77 na yon na 7 na namatay sa kasamaang palad. Doon po sa 7, ang isa na lang yung bine-verify yung cause of death, pero yung 6, nakita na namin yung cause of death. Ang ikinamatay nila, ang tawag namin is heat influence. Bakit? Hindi siya yung heat stroke mismo, hindi ibig sabihin na uminit yung katawan, pero dahil sa init ng panahon, sa taas ng heat index, yung mga sakit nila tulad ng high blood, yung iba inatake sa puso, yung iba po nagkaroon ng brain stroke, naputokan ng ugat sa ulo, dahil po sa sobrang init, na-stress sila at nagkaroon ng ganong epekto. So, lagi nga namin nililinaw, hindi po ibig sabihin na hindi init yung dahilan. Hindi lang siya yung formal na tinatawag na heat stroke, no? Pero heat influence siya. Ibang sakit na nanggaling dahil natulak ng sobrang init. Nako, yun ang mga maaari hong mag-cause talaga ng death, mga kapatid ha. Doc, Yes. meron po ba Asek na or karamihan ba sa 77 heat-related illness na yan or cases na yan nangyari po sa mga schools? Just a curious question lang po. I don't have that level of detail, Okay, no? okay. Pero dun sa nakita namin, parang siya, merong involvement sa mga middle age range, no? Mga 20s, 30s, ganon. So, malamang Which mga- actually goes to show na lahat pwedeng tamaan. Tama mo, lahat pwedeng tamaan. Hindi lang matanda, hindi lang bata. Opo lahat talaga mga kapatid wala pong sinisino itong sobrang init na ito. Kaya naman paalala na lang Asek sa ating mga kababayan. Yes, thank you, Mon. No? So kaya paalala natin sa ating mga kababayan, ang panahon ngayon ay mainit talaga. Makinig ho tayo, alerto tayo pag sinabi ng Pag-asa kung ano yung damang init, yung heat index. 4 po yan. Caution, extreme caution, danger, extreme danger. Mula sa pinakamagaan hanggang sa pinakamalala. Ang heat
stroke, ang heat-related illness, naiiwasan po yan, no? Ang pinaka-common na advice, kahit simple pero effective talaga siya, mula 10 o'clock, alas 10 ng umaga, hanggang alas 4, 4 o'clock ng hapon, umiwas po muna tayo sa sinag ng araw, maglilim muna tayo, at tayo ay umiwas sa mabibigat na mga aktibidades. Para sa mga nagtatrabaho naman na tulad ng traffic enforcer, construction, yung mga outdoor talaga, hindi maiwasan, magkaroon po ng madalas na mga break. Typically, mga every hour, may 10 minutes na lililim muna at uminom lagi ng malinis na tubig. Lagi kami natatanong mo, kailangan ba yung mga sports drinks? Kailangan ba yung mga nabibili? Ang sagot po namin, hindi po naman kailangan. Option po ninyo yan, hindi naman bawal. Pero ang talagang importante is malinis na tubig. Mas maganda ako malamig. Another common question sa amin is, pwede bang uminom ng malamig? Abay, opo. Kaya nga ako tinawag na heat-related kasi ang pangontra sa heat ay cold. So, Hindi go ba lang po sa delikado, cold. Doc? Kaya lang namin May- sinasabi, Asek, may mga nagsasabi para nakakatakot na uminom kagad ng malamig na tubig kapag pagod na pagod or init na init. Can you at least clarify hindi siya delikado mon. Okay. Yeah, linawin natin na nakita namin kung bakit sinasabi at sinasabi pa rin namin na dahan-dahan. Actually, kaya namin pinapadahan-dahan kasi ang taong umiinom po pag kami nadali, pag sinabi, baka dumiretso sa baga. Walang biro, 'di ba? Kasi baka mabilaukan eh. So dapat lalo na yung remember itong mga taong to ay medyo kunyari yung heat exhaustion, gising pa siya at medyo malapit ng makatulog, no? So magre-rescue na tayo. So imagine merong tao na nakaupo na medyo inaantok-antok, wag naman natin sabihin uminom ka kagad kasi pag ganon baka pumasok sa baga. Kaya slowly lang. Pero yung temperatura, wala siyang kinalaman. We actually recommend cold water. Yun, kahit malamig, maligamgam, mga kapatid, walang problema pero dapat dahan-dahan lang Walang ang pag-inom. problema. Okay. Yes. Asek, maraming salamat muli sa inyong oras at sa inyong mga ibinahagi sa programa at pagpapaalala po sa ating mga kababayan.